Yung pagpupulong tungkol sa edukasyon sa bansa, mga binubuo ng taga DepEd, mga mambabatas, pati sa local government, lahat po ng maaring nasa usapin po, nasa sektor po ng edukasyon. Ang daming lumabas doon. Alright, si Ginoong Willie Rodriguez, National President and Founder ng National PTA Philippines. Willie, good morning po muli sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB, Sir Willie Rodriguez. Good morning po. Ay, good morning po, Sir Ka-Erly. Orly po, Orly. Sa umaga po. Akala ko tatawagin mo naman ako, good morning, Kading Dong. Hindi, si Orly to. And Sir Willie, nito kasi binabagit ko, nitong nakalipas na linggo, na meron tayong yung pagpupulo ng EDCOM, ang daming lumabas doon eh. Tungkol sa problema ng estudyante, yung reading and comprehension mukhang hindi na pagtutugma. Pati na rin yung mga problema, may mga bullying pa rin pala sa ilang mga paaralan. Pero bukod dyan, ano yung sa inyong grupo, pangunahing concern? Baka pwedeng dapat itutukan ngayong pasukan na ito, simula ng school year 2026-2027, Sir Willie. Actually, no, yung mga problema nung nakaraan ay siya pa rin yung problema ngayon, ano, tulad ng ating mga classroom, no. Kulang. Ang ano po kasi, no, dito po, lagi po kasi na talagang dumarami po ang estudyante, at sa ngayon po ay nabibigyan naman ng konting solusyon, ano, dahil nga nakatutok ang ating gobyerno sa edukasyon ngayon, ano, at ang ating secretary napakagaling, no, dahil po talaga siya kasama, talagang educator po siya, no. Ang isa po dito, no, tulad nga po na sinasabi natin, sa ngayon po yung sa no collection policy, no, yung mga teacher, no, talaga po dapat tulungan yan. Ang problema lang po medyo mahigpit po ngayon yung ating mga guidelines na naiipit ang ating mga teacher, no. Tulad dito sa nakaraang brigada. Pero po ang ano po dito ngayon, ang sa concern po namin ngayon sa dito sa pasukang ito, yung nalalapit na ating mga tag-ulan, yan po yung na common problem. But being ang Pilipino po ay very resilient at saka talagang sanay na po tayo sa ganyan. Ang sa amin ngayon po, no, ipinaghahandaan po namin yung aming training, no, yung mga seminar, mga workshop ng mga magulang. Kasi nga po, no, sa findings po ng EDCOM, kulang po ang partisipasyon ng mga magulang sa eskwelahan at sa pagtuturo at pagtulong sa mga bata. Okay. Isa-isahin natin, Sir Willie. Kakapusan ng silid-aralan. Ang mahirap pala nito, minsan meron tayong projection, pero a month or siguro ilang linggo bago ang school opening, parang tumataas at least 10% ang pagtaas. Tama ba yun? Halimbawa, nakaisip tayo na, 1,000 itong mag-aaral. Pero malapit na pasukan, nadaragdagan ng 100 yung 1,000, kaya kinukulang ang paaralan. Ang mga classroom. Tama ba yung pahayag na yun, Sir Willie? Yes po, nasa 10 to 14% po yung ating pagdagdag ng ating mga estudyante, no. Kaya nga sa ngayon po, no, kasama po ang National PTA sa monitoring reporting ng ating 16,000 schools na ipagagawa. At ang ano po dito, kasama na po kami sa Beach and Awards Committee na nakita naman po ng ating DepEd na talaga pong kailangan ang monitoring reporting po. Okay, nagawa. Ano status po itong mga pinapagawang mga classroom and school buildings? Isang araw bago ang pasukan bukas. Sa ngayon po, no, sa ngayon po yung ating problema pong yan, talaga pong sa ngayon hindi po mariresolve, no. Kahit nga po magkaroon po ng 16,000 schools, no, na bago, kulang pa rin po dahil ang estimate po natin na kakulangan is nasa 40,000 schools po pa rin po, no. Ang ano po ngayon talaga po, ang population po natin ng ating mga estudyante napakalaki, no. Taon-taon po nadadagdagan. Siguro nga po, yun po isa pong tingnan, at ang ano po dito dapat pong malaman ng ating mga magulang po. Alright. Parang hanggang ngayon 2026 na tayo. Yung pa rin ang problema.
kakulangan ng silid-aralan. Hindi pa dito napag-uusapan, Sir Willie, yung minsan naging paksa natin na merong mga lugar na kinakailangan tumawid ng 7 ilog o dumaan sa zipline o umakyat ng bundok o matatarik na bangin ang mga estudyante para lang makapunta sa pinakamalapit na paaralan. Meron pa rin ganun, Sir Willie? Ano po? Yes po, no? At kaya nga makikita po natin yung ating mga teacher, no, na talaga pong dedicated at tumatawid ng ilog, isang linggo, isang buwan bago po umuwi sa kanilang lugar. At ang ano po dito, no, maski po yung nakaraan po kasing meron po tayong last mile schools, no, na nakatutok po sa ating mga malalayong lugar. Hindi rin po, no, dahil ang ginawa po ng budget diyan hindi po inaproba ng Congress, no. So sa ngayon po malaki po ang pondong binigay sa pagpapatayo para sa ating eskwelahan, which na talaga po dapat nagawin. Sa ngayon po, no, ang request ko lang po sa ating mga local government na naka-assign sa pagpapagawa ng school ay bilisan po, no. Kasi nga po kung kukuha po tayo ng kontraktor na tagalabas, sana po magkaroon ng kumbaga at least sa dami ng mga kontraktor ng kanya-kanyang bayan, bilisan na po yung ating pagpapagawa ng ating mga school. Okay, dumako naman ako doon sa yung ika nga yung pinaka-mainit na usapin, yung comprehension. Ano bang napag-uusapan ninyo, pati sa ilang mga guro? Siguro sa inyong observation, Sir Willie, sa inyong mga naririnig sa mga magulang at sa mga guro, ano ba talagang estado? Bakit parang may problema pa rin tayo sa comprehension? Walang problema sa pagbabasa pero parang mahirap umunawa, mahirap magpaliwanag, mahirap sa interpretation ang isang elementary pupil na sabihin natin, Sir Willie. Kung susumahin po natin ang kakulangan po ng ating sa sa comprehension sa reading nasa environment po 'yan tingnan po natin yung ating panahon ng araw at panahon ngayon. Nung panahon po na kasi nung araw is kakaunti ang estudyante, slow moving tayo. Meron pong panahon ng ating mga magulang para sa pagtuturo sa pagbabasa, no. At ang po dito sa ngayon po very fast paced ang ating takbo na buhay, no. So at ang ating po ditong mga mag-aaral wala pong time na magbasa sa bahay, at yung hindi po conducive ang kanilang bahay at ang ating mga kung saan po sila pwedeng gumawa ng mga pagbabasa at saka yung tulong ng mga magulang. At ang isa pa po dito yung yung epekto ng ating online, yung ating mga gadget, yung mga gaming, na nakaka-apekto po niyan, no? Ang isa po namin ginagawa dyan sa ngayon, meron po kaming parating na mga summit, caravan, at saka online learning para sa mga magulang kung paano po mapapalakas at paano po sila magiging isang active na community school partner po. Alright. Binabanggit ninyo yung availability ng mga ng online sa bata. Supposed to be malaking tulong yan, Sir Willie. Lalo na kung ikaw ay mag-aaral ng mga asignatura na hindi mo napakinggan at doon mo i-follow up. May mga lugar para madagdagan ng iyong kaalaman. Ibig sabihin, hindi nagagamit ng wasto itong teknolohiyang ito ng isang bata. Ang po dito, no, maganda po ang ating teknolohiya, no, especially po ngayon pagpasok ng AI. Puro simplified na po yan at saka hindi na po magre-research ang mga bata at ang po dito, isang tanong na lang, andyan na po lahat yan, Isa po yan sa nakikita natin na magiging problema, sa ating reading comprehension. Ang po dito, ang isa pong solusyon dito na nakikita namin is yung paggabay ng mga magulang, pagtulong sa mga teacher na natulungan ang mga bata ay yung tulad po ng aming gagawin na ngayon ng after school reading program, kasama po yung ating mga retired na mga magulang, mga lolo, lola, na mga professional, lawyers, doktor, mga teachers, principal na nakapag-retire
na yun po yung aming gagamitin para po hindi madagdagan ng trabaho ng mga teacher. At ang ano po dito, isa pong request namin sa ating pamahalaan ay ano po dito, yung bigyan ng tsansa yung ating mga bata na pwedeng magamit ang mga schoolrooms para po magamit ng PTA sa ating mga after-school program po. Okay, panghuli na lang. Nakalulungkot. Hanggang ngayon, pati ako sa mga kaibigan kong akin nakakausap, may naririnig pa rin ako ng mga insidente ng bullying. At yung usapin na yan, sa totoo lang, parang ayaw galawin ng ilang mga principal at mga school superintendent pag humahantong na ho talaga sa pisikalan na nangyayari. Paano ho ba ito dapat kaharapin? Paano dapat ito tratuhin? At nang hindi na humantong doon sa nagkakaroon ng pisikalan at may magagawa na agad ang mga opisyal ng paaralan, maging ang komunidad kung kinakailangan, Sir Willie. Yan po, no, marami po tayong mga suggestion po yan. Unang-una po, no, yung pagbaba ng batas ng ating juvenile law, no? Okay. Kasi nga po malalakas po ang loob ng mga bata. Dahil hindi Kasi sila nga po makukulong. ang ano po dito is kapag ka ikaw po below Minor. 16 meron po kayong immunity sa batas, ano? Dapat po natin tingnan ng ating yung ibang bansa na mabababa ang kanilang mga juvenile law at mawala itong lakas ng loob. At pangalawa po, no, kailangan po talaga ang partisipasyon ng ating mga PTA, no, nabigyan sila ng tamang duties and responsibilities, hindi lang po paniningil. Especially po ang kadalasang karahasan nanggagana sa labas po, no. Dito po sa Pasay, ang aming mga PTA po, no, talaga pong maski nasa bahay kayo, kapag kayo po ay PTA, nakakita po kayo ng mga bata na naninigarilyo, nagiinuman, na naka-uniform. Especially po yan, pinare-report po namin yan. Alright. At iyan po isa po kasama namin, ano, especially, lalo na pag kami naghabulan, ang nangyayari po dito, active po ang PTA namin, na sana po talaga pong gayahin ng ibang mga eskwelahan. At ang ano po dito, isa pang suggestion po namin sa DepEd, ay ano po, i-involve ang mga magulang po dito sa ating pag-aayos ng mga kasong ganyan, especially po yung ating mga magulang na pabaya, ipaupaya po natin na bigyan po ng trabaho ang ating mga PTA na to tackle, no? Isama sila sa mga pag-aayos ng mga problemang ganyan po. Okay. Attorney Willie, maraming salamat sa pagbibigay ng panahon at pagkakataon sa ating po palatuntunan. Siguro magkausap ulit tayo, lalo-talo na dito sa kapakanan po ng ating mga kabataan sa kanilang pag-aaral. Sila nga po ang ating inaasahan kasi talagang pag-asa ng bayan. At isa sa ating gustong ituro sa kanila, bukod sa kabutihang asal, bukod sa pagpapalawak pa ng kanilang kaalaman, ay yung kung paano sila makapagbibigay po ng malaking tulong sa ating pong lipunan, lalo na ho, pag panahon na sila ho ay boboto na, Attorney Willie. Sir, thank you po sa inyo. Maraming pong salamat ka, Orly, no, sa ulitin po. Thank you po. Magandang umaga. Si Sir Willie Rodriguez, National President and Founder ng National PTA Philippines, ang inyo pong napakinggan. Buena Manong Balita. Magbabalik po tayo dito sa Buena Manong Mga Balita.